Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video ay usapang overdue na naman nga. At dito ang pag-uusapan is Lazada Fast Cash and Lazada Pay Later. So kung may loan kayo dyan at na-overdue kayo or malapit na kayo ma-overdue is panoorin nyo yung video na to para malaman nyo nga ako na go home visit ba to dahil ito yung pinaka talagang lagi kong nababasa online. At kung nagpo-post ba to, nangaharas at nagko-contact sa mga contact references. So yan, huwag na nating patagalin pa. Umpisahan na natin. So flex ko nga lang pala muna itong t-shirt ko na nabili ko sa my Shopee at super mura lang na to. Less than 100 pesos lang at ang daming kulay. So ito yung nauuso ngayon na t-shirt dahil super ganda, cotton at hindi mainit sa katawan. So yung mga t-shirt ko sa my Shopee ko lang yan nabibili at ilalagay ko yung link dyan sa my description box sa baba at sa may comment section. So, going back na nga dito sa may Lazada Fast Cash, saan ba ito makikita? So, makikita ito syempre dyan sa may Lazada mo. Kung wala ka pa nito, i-update mo lagi yung Lazada application mo dahil baka hindi mo lang yan ina-update. So, dito nga sa may Lazada ay pwede ka makapag-loan ng up to 80,000 pesos at pwede mo siyang ma-withdraw talaga papunta sa my GCash account mo. So, okay na okay ako dito. Yun nga lang, recent lang, last 2 days ago ay naloka ako dahil hindi ako na-aprobahan. Ayun, wala pa ako ditong bad record. And isa sa may naisip kong dahilan ay dahil sa may Laz Pay Later ko. Dahil meron nga akong hindi nabayaran ng same day na overdue. Hindi naman siya matatawag na overdue. Meron kasing countdown dyan na ipapakita ko sa screen na nakalagay dyan overdue tas may countdown dahil nung araw nga na yun ako dapat magbabayad. So in short nga, nung nabayaran ko din nung araw na yun, after ilang araw lang nung mag-a-apply ako dito sa my Lazada Fast Cash, ay hindi nga ako na-aprobahan. And ayun na nga. So sinearch ko yung dahilan at dahil nga din daw to sa may bad credit history. Kaya nakakalungkot lang dahil hindi ka pa naman talaga as in overdue dahil same day mo din naman babayaran yun sa due date mo. Kaso nga lang, ayun, hindi na ako na-aprobahan and nag-search nga ako online kung ano pa yung mga na-experience nung mga nakapag-try dito at lalo na yung mga na-overdue ay eto yung pinakatanong na lagi kong nababasa. Nag-go home visit ba sila? So, ang sagot na nga, ayan, wala pa ako ditong nabasa na yes, nag-home visit sila. So, meron ditong may loan na 17,000, na 9,000, at meron ding 5 months up to 1 year na nga na overdue. Pero, ayun, hindi nga daw sila na home visit. Pero, laging meron dito nag-i-email, nagte-text, at tumatawag. Well, yun naman talaga is common na lang sa mga nag-overdue dahil itong si Laz Fast Cash or Lazada Fast Cash ay super legit and ito ay under nga ng one hand sa may WeFund Lending Corporation at may 3 partners nga ito. So, ayan, yung partner services nila ay yung Akulaku. Kaya pag may tumatawag sa inyo, this is from Akulaku. So, ayun na nga. Dahil partner nila yon. And meron ding Atome and yung CIMB Bank. So, para sa akin, okay naman ako dito sa may Lazada Fast Cash dahil malaki nga yung pwede mong ma-loan dito at in cash mo siyang ma-receive. Kaso nga lang, pagka nag-withdraw ka dito, hindi mo siya same day makukuha. So, nakalagay dito is mag-antay daw ng up to 5 business days. And yung pwedeng makapag-loan dito is 18 up to 60 years old. So, ako, personal experience is medyo natagalan ako dito sa pagkakaroon ng Lazada Fast Cash. Kaya yung ginawa ko nga pala na, yung araw-araw kong ginagawa dito, kaya nagkaroon ako agad ng Lazada Fast Cash is, kailangan lagi kang active sa my Lazada. Ayan, bumibili ka, gumagamit ka ng e-wallet, and yung Pay Later. So, laging ginagamit yung Lazada Pay Later at hindi ka nga dito nagpapalate ng hulog. So, yun, lagi ko lang ginagamit yung Lazada ko, ina-update ko lagi hanggang sa magkaroon na nga ako ng Lazada Fast Cash. Yun nga lang, medyo matagal, tumaas yung credit limit dito dahil ako up to now is 2,500 pa din yung pwede kong ma-loan. And ilang months na din ako dito nagtatry. So, yun, medyo maliit nga lang. Ewan ko, depende siguro kayo kung ilan na yung credit limit nyo is comment down below din. Pero, hindi lahat nga nang nagkakaroon ng Lazada Fast Cash dun sa my Lazada app is na o-offeran agad dahil meron nga din ditong mga nare-reject at ito yung mga dahilan. Ayan, invalid, incomplete, or inaccurate yung mga pinasa mo na personal information documents. Hindi mo na-meet yung required conditions nila. Mayroon kang overdue na payment sa my Laz Pay Later.
at may bad credit history ka nga sa iba pang platforms. So, yun pala, nalalaman din nila kung mayroon ka ngang overdue na loan sa iba. So, nag-check sila ng credit history, kung okay bang pautangin itong isang to, at kung hindi naman. So, ayun, may nare-reject din dito. Pero, pwede ka nga mag-reapply after 24 hours, pero, mas masaklap, after 30 days ka pa pwedeng mag-apply. So, ayun, ako after 30 days pa. So, meron naman ditong nagtanong, meron ka bang natatanggap na formal letter or demand? So, ayun, wala nga daw siyang natatanggap, puro text at tawag lang. And syempre, email. So, hindi mawawala yan. So, kung meron naman kayo ditong overdue, pwede nyo silang i-email dun sa may email nga nila na makikita sa may Lazada app or sa may customer service. Para malaman nga nila at ma-inform sila na hindi mo basta-basta tinatalikuran yung utang mo sa kanila. Dahil, obligasyon naman natin yan ng mga borrowers na kailangan ay mabayaran natin yung mga inutang natin. Lalo na ito, hindi lang siya one-time payment dahil pwede mo nga siyang installment bayaran. So, meron din dito nakapag-loan na 70K, 20K, pero inuunti-unti nga nila yung pagbabayad. Kaya, ayun, mas okay yun, unti-untiin nyo. At kung meron mang magre-reach out sa inyo na agent at sabihin na ito yung reference number, wag na wag kayo maniniwala. Mas okay na dun kayo magbayad sa may pinaka-Lazada app nyo. So, last, may nagtanong din dito na maaayos pa ba yung frozen nga na credit limit mo? So, ang sagot ko dyan is yes. Maayos pa din yan basta maayos mo, mabayaran mo lahat ng overdue mo sa kanila, yung balance mo sa kanila, and mga ilang months lang ay pauutangin ka din ng Lazada Fast Cash. Basta mabayaran mo yung balance mo and ayun, mag-reapply ka lang sa kanila. So, ma-okay pa din yan at mabibigyan pa din kayo ng chance na mapautang nila. And if ever man nga na meron sa inyong tumawag na agent, ay mas okay na sagutin nyo dahil kailangan nyo naman nga talagang sagutin para malaman nga din nila kung ano yung dahilan nyo para makapagbigay nga din sila ng advice. So, okay naman din yung mga agents dyan sa may Lazada kagaya ng IS Loan, maayos naman silang kausap at ayun, pagka meron sa inyong tumawag, better na sagutin nyo at wag nyong i-end call. Or wag nyong basta hindi sasagutin. Kasi malinaw yon na pinagsasawalang bahala mo lang yung utang mo sa kanila. So, ayun nga, kung gusto nyo maging maayos yung inyong account sa may Lazada at makagamit pa rin kayo ng LazPay Later dahil napaka-ganda din nung platform na yon para siyang SPay Later. Kung hindi kayo na-aprobahan sa SPay Later, pwede kayo dito sa may LazPay Later. Dahil pwede mo nga mabili yung gusto mo sa may Lazada ng installment kahit wala ka pang pera. So, yun, pwede ka mag-email sa may Akula ko para sa may arrangement nga ng pagbabayad mo. Dahil ang mahalaga is malaman nilang hindi mo tatakasan yung utang. So, that's it for today's video. Kung meron pa kayo na experience dito sa may Lazada at kung paano ginawa nyo is comment down below. Para malaman nga din nung mga natatakot dahil overdue na din sila. So, para malaman nila yung experience nyo dyan. So, share nyo na dyan sa may comment section. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!